Mari bang humarap tayo sa ating katabi ngayong umaga? Tignan ninyo na mata sa mata at sabihin po ninyo, saksakang ka talaga ng ganda ngayong umaga. Okay, purihin ang Panginoon. Ang ating Panginoong Jesucristo ay nabuhay sa pag-ibig. Inangkin niya ito. Ang sabi ng Biblia, ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang manampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Jesus loves people. And Jesus loves the broken. Yan po yung isa sa mga katotohanan na makikita natin sa Biblia. Maraming mga tao, kasama tayo, we are broken too many times. We are broken in heart, mga broken-hearted. Mga relasyon na hindi naging maayos, hindi naging matagumpay, magulo, nag-aaway, broken-hearted. Mga broken wallet, puno tayo ng pangangailangan. Hindi natin alam saan kukunin yung susunod na gagastusin natin. Wala tayong ipon. Hindi natin alam kung saan kukunin yung next emergency kung darating. Broken body, mga may sakit at karamdaman, at iba-iba pa. Yan ang naging bunga ng kasalanan sa atin. Merong lumapit sa akin one time, tinanong ako, Pastor, kung totoong may Diyos at totoong siya'y makapangyarihan, bakit niya pinapayagan? Bakit mayroong pagdurusa sa buong mundo, iba't ibang klase, lalo na sa mga bata? Ang sabi ko sa kanya, yung tanong mo ay hindi tama. Dahil ipinalagay mo na ang Diyos ang siyang gumawa at pinagmumulan ng mga sufferings na meron. Sabi ko, hindi ganun. Ang sabi ng Biblia, at nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, at ang lahat ng bagay na kanyang nilikha ay mabuti. Pero pumasok sa buhay ng tao ang kasalanan, at doon nagsimula yung mga pains, yung sufferings, yung brokenness. Yun ang dahilan. Brokenness meaning the feeling of being unwanted, uncared for, deserted by everybody. Yan ang nararamdaman natin madalas. Pero ang Panginoon, no, yung makikita natin sa Biblia na inibig niya ang lahat ng tao kahit sino pa man. Minahal niya yung mga prostitute. At makikita natin yung mga kinundina ng mga tao at hinatulan at ginajudge sa kanilang buhay at kinabukasan ay minahal ng Panginoon. Merong isang prostitute na nahuli sa akto, babatuhin para mamatay. Dinala nila sa Panginoon at sinabi, ano dapat gawin sa babaeng ito? Ilang ulit nilang tinanong ang Panginoon. Ayon sa batas ni Moises, ano ba ang dapat na maging kamatayan ng taong ito? At ang sabi ng Panginoon, hindi siya sumagot, sumulat lang siya doon sa lupa. Pagkatapos ang sabi niya, kung sino ang hindi walang kasalanan sa inyo, maunang bumato. Layasan lahat. At ang sabi ng Panginoon, nasa na yung mga nag-uusig sa'yo? Wala na po, Panginoon. Hindi rin kita hahatulan. That is the kind of Jesus that we are serving. Minahal niya yung mga mandaraya, si Zaccheo, na dumaya doon sa kanyang mga kababayan ng 4 na ulit. Bakit natin sinabing 4 na ulit? Nang dumating yung kaligtasan sa kanyang buhay, ang sabi niya, kalahati ng kayamanan ko, ibabalik ko sa mahirap. At yung mga dinaya ko, ibabalik ko ng 4 na ulit. Yan ang sabi niya. Pero minahal siya ng Panginoon. Minahal ng Panginoon yung mga ipokrito. Minahal ng Panginoon lahat ng tao, ang mga may sakit, may ketong, niyakap niya. Lahat ng pinandidirihan, iniiwasan, hinahatulan ng tao, inibig ng Panginoong Jesucristo. You see, dito sa ating mundo, ang pinakamalaking kasamaan na meron ay yung kawalan ng pag-ibig.
at kawalan ng pagtugon dun sa pangangailangan ng mga tao sa bahay, sa loob ng eskwelahan, ng komunidad, lalong-lalo na sa iglesia. Marating ang panahon na yung pag-ibig mismo hindi nasusumpungan at nararamdaman sa iglesia. Ano ang nakikita? Paghatol. Broken, yet judged. Yan po. But Jesus loved the broken because He claimed kung ano yung sinabi ng apostol, ng propetang Isaias, that He has come to heal the brokenhearted. Yan ang sabi niya. Sa Isaiah na, the Spirit of the Lord is upon me because He has chosen me to heal the brokenhearted. Yung brokenhearted, o yung pagiging broken, ang ibig sabihin nun, ikaskas doon sa isang bagay. Matinding ikiskis sa isang bagay, yun ang ibig sabihin ng broken. Nakakita na ba kayo ng mga nagpaparikit ng apoy, ang gamit lang ay 2 kahoy na kinikiskis? Sa sobrang tindi, sa sobrang bilis ng pagkiskis ng 2 kahoy, magkakaroon ng pag-apoy sisimula sa isang baga. Ganun po, a person who is crushed is broken into pieces. Kaya kung ano man yung ating mga dinadala, yan man ay sa relasyon, yan man ay sa pinansyal, yan man ay sa larangan ng ating mga pangangatawan, we are broken into pieces. And life sometimes, ikinikiskis tayo so hard na yung buhay ay nauuwi sa pagkawasa. We are broken. Hindi ko alam kung ano yung kalagayan ng bawat isa sa atin ngayon. Sabi ko nga sa inyo, buhay, pamilya, kinabukasan. 3 pinakamanga sensitibong bahagi ng isang tao na pag nakilos yan, makikilos tayo. Hindi ko alam ano yung inyong kabigatan, yung inyong brokenness ngayong hapong ito, ngayong umagang ito. Marami kasi sa atin, pagka tinignan mo sa mukha, nakangiti. Pagka kinumusta mo, ang sagot sa atin ay, okay lang ako. Pero dun sa kailaliman ng ating mga ngiti, ano ang nandoon? Isa bang wasak na puso? Isa bang duguan na relasyon? Isa bang pangangailangan? Isa bang karamdaman? Alam niyo, alam ng Panginoon yun. At mahal niya tayo. Jesus loves the broken. How did Jesus love the broken person? Dito po sa aklat ng, simulan natin. Dito po sa aklat ng chapter 5 ng John, basahin natin yung ating mga pag-aaralan. Chapter 5. Mula sa verse 1 hanggang 14. Ang sabi po dito ganito. Sometime later, Jesus went up to Jerusalem for one of the Jewish festivals. Now, there in Jerusalem, near the Sheep Gate, a pool which is in Aramaic called Bethesda, and which is surrounded by 5 covered colonnades, and a great number of people, disabled, used to lie. At sinabi niya, sino-sino yung mga tao na yon. One of who was there had been an invalid for 38 years. When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, "Do you want to get well?" "Sir," the invalid said, "I have no one to help me into the pool when the water is stirred. While I am trying to get in, someone goes down ahead of me." And Jesus said to him, "Get up, pick up your mat, and walk." At once, the man was cured. He picked up his mat and walked. The day on which this took place was a Sabbath. And so the Jewish leaders said, at nagalit sila, bakit daw siya tumayo at binuhat yung kanyang higaan sa araw ng Sabbath? It is the Sabbath. The law forbids you to carry your mat. But he replied,
The man who made me well said to me, pick up your mat and walk. So they asked him, who is this fellow who told you to pick up and walk? The man who was healed had no idea who it was, for Jesus had slipped away into the crowd and was there. Later, Jesus found him at the temple and said to him, see, you are well again. Stop sinning, or something worse may happen. Stop sinning, or something worse may happen. Inangkin ng Panginoon na siya ay narito to heal the brokenhearted. Pinatunayan niya yon when He died on the cross. At yung hula ng propetang Isaias, ang sabi, dinala niya sa krus lahat ng ating mga karamdaman, hindi lang yun physical. Relational, even yung financial, lahat ng aspeto ng buhay natin na may sakit. Ang sabi, pinagaling ng ating Panginoong Jesucristo. Okay. How did Jesus love the broken person? Unang-una po, pag-aralan natin yung pagpapagaling doon sa lalaki na nandoon sa Bethesda. Okay. Dalawang bagay yung mapapansin natin dito. Number one, that the man had been sick all his life for 38 years. Now, hindi sinabi kung ano yung edad ng lalaking ito. Ang sinabi lang, 38 taon na siya na nandoon sa pool of Bethesda. At 38 taon na siya na tinitiis ang sakit at karamdaman na ito. Wala rin sinabi. Pero siya ay isang paralitiko dahil ang sabi niya, kapag meron kasing paniniwala yung mga Hudyo nung panahon na yon, na doon sa pool of Bethesda, meron daw na bumababang anghel at kinakalawkaw yung tubig at kung sino yung unang tao na tulusong sa tubig matapos na gumalaw ito, ay gagaling. Now, ganito po. Yung pool of Bethesda ay pinupuno ng isang bukal. Wala talagang anghel na kumakalawkaw. Alam niyo, pag mayroong bukal, mayroong bubulwak na tubig. At pag bulwak ng tubig, maririnig ng mga tao at iisipin nila gumalaw yung anghel. Yun ang nagiging tradisyon at paniniwala nung panahon na yun. Kaya ang sabi ng lalaki, kapag gumalaw na yung tubig, merong nauuna sa akin, bakit paralitiko siya? You see, ang paniwala ng maraming tao, ang iniisip natin nasa Bible, yung God helps those who help themselves. Wala po yan sa Bible. Ang makikita natin sa Bible ay ito, God helps those who cannot help themselves. Tinutulungan ng Panginoon yung mga walang kakayanan para tulungan yung kanilang sarili. 38 years. You see, kapag araw ng pista, on ordinary days, ang sabi ng mga Bible scholars, ang lugar na yun ng Pool of Bethesda ay napupuno ng mga hanggang 300 taong may sakit. Gaano karami yun? Imagine niyo na lang yung itsura, yung amoy, yung ingay ng taong yun. Nakapunta na ba kayo sa isang tao na, sa isang lugar na pinaniniwalaan ng marami na naghihimala, dagsaan ng mga tao doon. Lahat ng may sakit, dadalhin nila doon. Bakit? Ang paniwala nila ay nandoon. You see? Kaya imagine ninyo, ito po ay araw ng pista. Ang ibig sabihin, i-times 10 nyo ang dami ng mga tao na nandoon. At yung mga tao na nandoon sa posisyon, ang mga parisiyo, lahat ng mga politiko, hindi pupunta doon. Pero ang Panginoong Jesucristo ay nagpunta doon. Bakit? Because He loves the broken. Maraming mga tao ngayon sa loob ng church, sa community, mga politiko, mga nasa posisyon, pero walang pakialam dun sa ating pinagdadaanan. Hindi alam, hindi binibigyan ng panahon para alamin o ipanalangin man lang tayo. But Jesus loves the broken. He knows where you are.
He knows what we need, where we are broken. And He wants to heal us. Alam niyo ba yung salitang shalom? Ang ibig sabihin sa English ay peace. Ang tunay na kahulugan niyan ay nothing missing, nothing broken. Walang bali, walang kulang. At yan ang gustong gawin ng prinsipe ng kapayapaan sa ating buhay. This man had been sick for 38 years. At ang kanilang pananampalataya ay nakasentro doon sa pagkalawkaw ng anghel sa kanilang paniniwala. Pero ang Panginoon na siyang manggagamot ay narito. Their healing lies doon sa paggalaw ng tubig. Ganyan tayo minsan mga Kristiyano. Minsan ganyan ang mga Pilipino. Nakasentro doon sa pinagmumulan ng lugar, no? Pinagmumulang tauhan, pero wala sa Panginoon. Wala kay Kristo. Kaya ang lalaking ito, hopeless. Ang kanyang kalayuan ay walang pag-asa. Bakit? Dahil nakasentro doon sa lugar, sa tao, sa probisyon. Ganyan ang maraming mga mananampalataya. Ano sabi ng Panginoon sa Amos chapter 5 verse 4 and 5? Seek me. Seek me. Hanapin mo ko. At ikaw ay maliligtas. Huwag mong hanapin ako doon sa Bethel. Yun yung lugar. Huwag mo akong hanapin doon sa Beersheba. Yun yung sumisimbolo sa tauhan. Huwag mo akong hanapin doon sa Gilgal. Yun ang sumisimbolo doon sa provision. Sabi ng Panginoon, ako hanapin mo at ikaw ay mabubuhay. Mga kapatid, huwag nating itali ang ating pag-asa sa persona, sa lugar, o sa provision. Itali natin sa ating Panginoon. Amen. Amen. Narito ang isang lalaki na walang kakayahan para tulungan ang kanyang sarili, para gumawa ng anumang bagay para sa kanyang sarili, nang biglang dumating ang Panginoon at pinagaling siya. Ang pagpapagaling doon sa lalaki, the healing of the man by the pool of Bethesda. Dalawang bagay. Okay? Two truths ang makikita natin dito. That anybody can be broken. Lahat tayo dumadanas niyan. Walang ligtas. Alam po ninyo, nagturo ako doon sa mga polis. No? At meron akong Bible study sa ilang mga professionals. Isa lang ang natuklasan ko. Pare-parehas pala tayo ng problema. Relasyon, pera, kalusugan. Yan ang top 3. No? Nag-volunteer ako doon sa 700 Club Asia as a counselor sa text, sa social media. No? At yan ang natuklasan ko, whether nasa abroad o narito, bata o matanda, anuman, yan lang ang problema. Pare-parehas pala tayo. We, at one point in time, dumadanas tayo that we are broken. Okay. Jesus loves broken people. Kahit saan lugar, regardless of anybody, status in life, gender, age, people get broken. Tingnan nyo nga po yung inyong katabi at sabihin po ninyo, broken ka ba? Okay. People can be broken in a number of ways. Spiritually, emotionally, physically. Broken by experiences in life. Iisa-isahin natin to. By other people's mistreatment of you. By making wrong choices and reaping the consequences. Yan yung mga pinagmumula ng brokenness. Life will break you. And wala tayong magagawa doon. Yan po ang katotohanan. One way or another, dadaan tayo doon. Ang sabi ng Proverbs 18, verse 14, the spirit of a man will sustain him in sickness, but who can bear a broken spirit? Okay? Yung espiritu ng tao, tutos-tosan siya para malagpasan niya yung karamdaman. Pero yung wasak na espiritu, sino ang makapagdadala nun? Yan ang sabi ng Proverbs. We can see that this man was broken. So, two truths, no? Anybody can be broken.
Second truth, Jesus loves the broken. Okay. Unang-una, pag-aralan natin yung lalaki na nandun sa pool of Bethesda. This man was, number one, broken by circumstances. He was sick. Okay? Pag dumating tayo dun sa punto na meron na tayong sakit at karamdaman, we are broken. Kahit sino pang miyembro ng pamilya yan. Okay? Broken by circumstances. Merong mga nangyari sa loob ng ating sambahayan. Naligaw ang ating mga minamahal na anak. Sumakabilang bahay ang ating asawa. Broken. Ano man ang dahilan? Physical illness ay merong kakayahan na ito na i-isolate ang isang tao hanggang sa madama niya na siya'y walang ng halaga. Di ba? Kaya yung mga matatanda, pag dumating na doon sa punto na dati siyang active, may trabaho, nakakapagtustos sa kanyang sambahayan, ngayon siya ay bedridden. Yan ang nararamdaman ng isang tao. Wala siyang silbi. Hindi na nila magawa yung mga dating ginagawa nila. Physical capabilities, hindi na limitado na. Ang ating mga social na relationship, nagle-lessen, nababawasan. Hindi tayo ma-invite sa mga gatherings. Bakit? May sakit eh. Yan ang dahilan. Circumstances, rubs against the person. Yan yun. Di ba sinabi natin, yung pagiging broken, ang ibig sabihin, kiniskis ng mga circumstances. At madalas, ang bunga nito, we are crushed, we are broken. So yung lalaking ito, 38 years, imagine niyo yun. Inihahatid na to araw-araw ng kanyang mga mahal sa buhay. Doon na nakatira to. Ang ibig sabihin ng Bethesda ay mercy. Ito ay full of mercy. Pero instead na maging kahabagan, naging misery. Ang lahat ng nandoon may pangangailangan. Minsan ganyan ang nararanasan natin sa loob ng ating sambahayan, sa loob ng ating iglesia. Kongregasyon ng mga broken. Marami mga taong pumupunta doon kasi gustong makakita ng kagalingan, ng kabuuan, ng restoration. But this person was broken by circumstances. Hindi niya ginusto to eh. Hindi niya pinlano yun. Ito yung madalas na nararanasan natin. Broken by circumstances. Number two, broken by people. Bethesda means mercy. Regular days, 300. Pero pagka-araw ng pista, 3,000. Kongregasyon ng mga broken. Minsan ganyan tayo. Isa tayo sa marami. Nawasak yung buhay, wasak yung ating kinabukasan, wasak yung ating pamilya. Alam niyo, sa school, hindi namin ginagamit yung salitang broken. Broken family. Ang ginagamit namin, dysfunctional. Meron kasing mga epekto sa bata pag sinabing broken ako eh. Broken kami. Hindi. Mga kapatid, ito po yun. Kung broken man tayo sa anumang larangan ngayon, pag meron kang Jesus sa puso mo, buo ka pa rin. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, buo ka. Buo. Bakit sila broken? Kasi yung paniniwala nila, nakatuon sa mali. Pag meron tayong financial need, ano lalapitan natin? Yung Bombay. You see? Pag meron tayong sakit, lalapit tayo saan? Magpapatawas. Di ba? Ganyan na nangyayari sa atin. Alam niyo, nung bata pa ako, tinawas ako. Kasi yung mga nanay ko, kung ano yung belief system mo, yun ang response mo. Kung kanino at saan nakatali yung paniniwala mo, yun ang magiging pagtugon mo. Dinala ko kay Manong ganito, albularyo. No? Tinawas ako, pinainit yung itak, tinunaw yung kandila, inilagay dun sa planggana, nakakatuwaan to ng matanda. Babae, kasi nagkorte daw babae yung tinunaw na kandila. Nilamukos yung kandila, tapos yung tubig, pinainom sa akin. Bakit? Yun ang belief system.
Sa mga panahon ng ating brokenness, kanino nakapako ang ating pagtitiwala? Kasi yun ang magiging response. Kung sino yung unang-unang hakbang na gagawin natin, nandun ang pagtitiwala natin. Kagaya ng mga lalaking ito. Broken by circumstances, broken by people. They congregate. Misery. Yun ang dulo. Bakit? Mali ang pagtitiwala. Mga kapatid, ano sabi ng Biblia? Sabi ng Jeremias, sumpain ang tao na nagtitiwala sa kapwa-tao at ginagawan lakas ang kanyang bisig. Kagaya siya ng isang talahib. Walang nakikitang magandang darating at walang mararanasang magandang darating. Pero mapalad daw ang tao na ang pagtitiwala ay nasa Diyos at ang pagtitiwala ay ang Diyos. Dahil kagaya daw siya ng puno na katadim sa tabi ng batis, hindi natatakot dumating man ang panahon ng tagtuyot, broken season. Bakit? Mananatili siya na buo, luntian, namumunga. Amen. Yung ugat niya naglalagos hanggang doon sa tubig. Ipako natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Amen. Si Kristo ang katugunan, si Kristo ang kagalingan. Amen. Okay, broken by circumstances, broken by people, broken by time. 38 years. Habang tumatagal yung panahon na tayo nag-iintay ng katugunan ng hinihingi natin, tinatabad tayo. Yan po yung totoo. Amen. Hindi na tayo nagpipray na kagaya ng dati. Broken by time. More than half of his life, waiting for a chance. Ipinagbaka sakali na lang ang kanyang buhay. Pero alam ng Panginoon kung ano yung kondisyon ng taong ito. Jesus knew. Okay. Time had taken its toll. Sa tagal ng panahon, yung taong ito, sumuko na eh. Di ba, pagkabadating ng huli, ng matagal na nating pinagpipray at wala, yung patience, nauubos. Hindi na natin mapanghawakan yung pangako ng Panginoon kagaya ng dati. Hindi na natin maipagpatuloy yung pananalangin kagaya ng dati. Kagaya ng lalaking ito. Hindi po totoo yung time heals all wound. Hindi po totoo yun. Okay? Paglipas ng time, makakalimutan mo. The longer na tumatagal, the more we feel downwards. Helpless. Hopeless. Yun po ang totoo. Kaya madalas sumusuko na tayo. Ang sabi ni Pablo dito sa 2 Corinthians chapter 1 verse 8 hanggang 12. Si Pablo to na nagsasalita. Tignan nyo, sabi niya, salamat sa Diyos na may talatang ganito. Na ultimo pala si Apostol Pablo nakaranas ng brokenness. Ang sabi niya dito, we do not want you to be uninformed, brothers, about the hardships we suffered in the province of Asia. We were under great pressure, far beyond our ability to endure. Imagine niyo, hindi na namin kaya, yan ang sabi niya. Far beyond our ability to endure, so that we are despaired even of life. Indeed, in our hearts we felt the sentence of death. But this happened that we might not rely on ourselves, but on God, who raises the dead. He has delivered us from such a deadly peril, and He will deliver us. On Him we have set our hope, that He will continue to deliver us. As you help us by your prayers, then many will give thanks on our behalf for the gracious favor granted to us in answer to our prayers for many. Ipinako namin sa Diyos lamang. Dumating sila doon sa hangganan ng kanilang mga sarili. Mga kapatid, lahat tayo dadating doon. Pero yung hangganan ng ating kasarinlan, yun po ang simula ng Panginoon sa ating buhay. The end of ourselves is the beginning of God. Pag dumating ka na doon sa hangganan, huling-huling hawak mo na doon sa lubid, nandun ang Panginoon. Kailangan ilipat mo yung pagtitiwala sa sarili mo at tungo sa Diyos. Brokenness,
nagiging negative lagi ang impact nito. Ano ginawa ng Panginoon? Number 1, kinilos niya ang pagtitiwala ng tao sa halip na yung tubig. Ang paniniwala ng tao nandoon. Tignan niyo to. Jesus loves the broken. Ano nakita niya? Yung pool of mercy nandoon. Nakita niya, sabi, and he saw the man. You see? Ang sabi ng Biblia, ang mata ng Diyos ay parit-parito para hanapin yung nagtitiwala at sumusunod sa Panginoon. Napakaraming tao, 3,000. Pero isa lang ang nakita ni Jesus. God is not moved by our needs. God is moved by our faith. Amen. Minsan kasi akala natin, Lord, kawawa yung kalagayan ko. Ito po, iniisa-isa natin. No, God is not moved by our needs. 3,000 may pangangailangan doon, isa lang nakita niya. Okay? He moved the faith of that man. Ano ba ang batayan ng faith? It is the Word of God. Kaya kailangan nagbabasa lagi tayo ng Bible. Panghawakan natin yun. Bakit? Pangako yun eh. Gaganapin niya yun, tatagpuin niya ang ating pangangailangan. Ano sabi ng Hebreo 10:23? Dahil siya na nangako ay tapat. Pag sinabi ng Panginoon, gagawin niya. Amen. He gave importance to that man's healing kesa doon sa restoration, okay, kesa doon sa tradisyon ng mga tao. Okay? Ang paniwala ng mga tao, Sabat ngayon, bawal to, no? Alam ng Panginoon ano ang inyong pangangailangan at yun ang importante sa Kanya. Magtiwala tayo sa Kanya at tatagpuin niya tayo doon. Amen. No, yung mga tradisyon, hindi importante sa Panginoon. Ang importante sa Kanya yung Kanya salita. Okay. Ang sabi po ng isang si Saint Augustine, Lord, sabi niya, you have created us for yourself, and our souls will never find rest until it finds its rest in Thee. Kailangan makita natin. Okay. So, how did Jesus love this broken man? Number 1, Jesus observed him compassionately. At nakita ng Panginoon ang lalaking ito. Yan ang sabi ng verse 6. Jesus saw him. Kung ang Panginoon kaya ay narito, at narito siya, at titignan niya ang bawat isa sa atin, ilan kaya yung masusumpungan niya na, Lord, nagtitiwala akong lubos sa iyo. Magsusuko sa kanya ng lahat ng pasanin. Di ba yan sabi ng aklat ng Pedro? Cast all of your cares on Him because He cares for you. Wala pong ibang magmamahal sa atin ng kagaya ng Panginoong Jesus. Alam niya, He cares, He knows, and He loves you. Out of the broken people, na-focus lang dun sa isa. Okay. Kilala ng Panginoon, yun ang mahalaga. Merong isang lalaki, isang pandak na lalaki, maniningil ng buwis, galit ang lahat ng tao sa kanya. Pero si Jesus, on the last day, bago siya pumunta doon sa Jerusalem para mamatay sa krus, dumaan siya ng Jericho. Dahil merong isang lalaki doon, nang sabi ng Biblia sa Luke 19, he wants to see Jesus. At pagdating doon ng Panginoon, yung lalaki umakyat sa puno dahil pandak eh. Nang dumaan si Jesus, tumigil at ang sabi, tinawag siya sa kanyang pangalan. Mga kapatid, kilala ka ng Panginoon. Sabi ng Biblia, isinulot ng Diyos ang iyong pangalan sa kanyang mga palad. Ang sabi nga ng yung original na word na ginamit doon na isinulat, itinato. Hindi mabubura. Your name, personal. Kilala ka ng Panginoon. Alam niya where you are broken. Alam niya where you are hurting. How do we observe other people in need? Maraming mga tao, alam niyo, mercy always begin with what you see. Ano nakita mo?
Merong lalaki na nakita tayo dyan, may pangangailangan, ano nakita mo? Kasi yun ang magiging pagtugon. May mga tao sasabihin, kawawa naman siya, pero walang gagawin. Pero si Jesus, hindi naging sapat yung kahabagan. Gumawa, tinagpo. Because love is an action word. Love will meet the need. He saw the crowds. Sabi ng Biblia, nang makita niya yung marami mga tao, nagkakatipon doon, sabi, napuno siya ng kahabagan dahil para sila mga pastor na walang tupa. Yan ang uri ng puso na meron ng Panginoon. How do we see other broken people? Nararamdaman ba natin yung pasanin ng ating mga katabi? Kailangan hiningin natin, Panginoon, punuin mo yung puso ko ng pagmamahal para maramdaman ko yung pasanin niya. That he is broken. That he needs you. That you love him. And Jesus was very honest. Hindi niya lang tinignan yung tao with compassion, naging napakatapat niya. Tingnan niyo sabi niya ng Panginoon doon sa lalaki. Ano ba gusto mong gawin ko sa iyo? Gusto mo bang gumaling? Ano bang klaseng tanong yun? 38 years, may sakit, tapos tatanungin mo, ano bang gusto mo? Gusto mo bang gumaling? Of course, Lord. At yun ang tinatanong ng Panginoon sa atin. Diretso, honest. Handa ka bang yakapin tong bagong buhay na bibigay ko sa iyo at magpatuloy dito? Kasi yung mga tao, pag broken, naging comfort zone na nila yun. Ayaw na nilang umalis doon. Yung lalaking bulag na dinadala doon sa templo, pintuan, ang sabi, everyday inihahatid na siya. Bakit? Kumikita siya doon eh. Ang sabi ng Panginoon dito sa lalaki, handa ka bang talikdan yan? At yakapin tong buhay ng pinagbago, binagong buhay na ibibigay ko sa iyo. Kasi yun ang kailangan natin, mga kapatid. Square one. Sasabihin natin dapat sa Panginoon, Lord, tatanggapin ko yung buhay na yan. Magpapatuloy ako at hindi na ako ulit tatalikod. Minsan kasi masyado lang tayong emosyonal eh. Ang ayaw lang natin, yung kalagayan na yun, pero pagkatapos sa tugunin ng Panginoon, babalik na naman tayo sa dati. Nakalimutan na naman natin ng Panginoon at pag may pangangailangan, tsaka lang tayo lalapit. Kaya tinatanong ng Panginoon, gusto mo bang gumaling? Gusto mo bang mabuo? Gusto mo bang lumaya? Gusto mo bang ma-restore? Kasi hindi biro yun eh. May halaga yung pagsunod na yun. Kung handa tayong tanggapin yung buhay na inaalok ng Panginoon, handa rin siyang ibigay sa atin yon. Ano sabi ng Biblia? Naparito ko para magkaroon kayo ng buhay at ng buhay na masaya. Pero yung kaaway, naparito para magnakaw, para magwasak, para pumatay. Ano ba yung pipiliin natin? Yan ang sinasabi ng Panginoon dun sa lalaki. Gusto mo bang gumaling? Minsan kasi, emotional lang eh. Hindi talaga gusto eh. Mga kapatid, magseryoso na tayo. Baliwala yung buhay pag wala si Kristo. Baliwala yung buhay pag wala kay Kristo. Naranasan na natin yung buhay na broken. Napakatagal na panahon, broken. Inaano ka ng Panginoon ngayon, gusto mo bang gumaling? Tapat. Diretsong tanong. Alam ng Panginoon yung magiging tugon natin sa Kanya. He's broken. Pero if He will be healed, ang ibig sabihin nito, ganito mangyayari sa Kanya. Merong mga nagbibigay sa Kanya ng limos. Mawawala na yun. Dahil magaling na siya, kailangan niya ngayon magtrabaho. Sabi ng Panginoon, handa ka ba dito? Yung buhay na merong kasiyahan ibibigay ko sa iyo, handa ka bang tanggapin ito? Tingnan nyo. Pagkatapos doon, ano sabi ng Panginoon doon sa lalaki? Nang makita niya, kasi gumaling eh. Binuhat yung higaan. 38 years. Kakambal niya na yun. Pinagaling ng Panginoon. Tapos nakita ng mga tao, gumaling,
38 years nakikita nila nandun, hindi pa natuwa. May mga impacto talaga eh. Yung hindi natutuwa pagka ikaw ay gumaling. Ang gusto nila makita ka broken. Merong mga ganun. Pero ang sabi, bawal yan. Bakit mo binuhat yan? Kasi po yung lalaki. Sabi sa akin, buhatin ko, siya yung nagpagaling sa akin eh. Sino siya? Sabi ng Biblia, tumakas si Jesus. Nakita nyo? Pero nakita ulit ng Panginoon yung lalaking ito. Nasa templo, tignan nyo sabi ng Panginoon, mabutit magaling ka na. You see? Ang sabi ng Panginoon, ingatan mo, otherwise, something worse will happen to you. Ano pa yung lalala sa 38 years ng brokenness? Eternal brokenness. Maraming mga tao ngayon, pinagbawal ang bahala yung walang hanggang buhay. Mga kapatid, ang katumbas nito ay walang hanggang kapahamakan. Sabi ng Panginoon, mabutit magaling ka. Kaya nga tinanong niya handa ka bang gumaling? Mag-ingat ka. Meron pang mas lalalang mangyayari. Eternal. Eternal brokenness. Separation from God. Ang Panginoon nag-withdraw. Lumayo. Dahil alam niya, hindi pa ito panahon para mahayag yung kanyang pagiging tagapagligtas. Pero yung lalaki na yun na nandoon, nabago buhay nun. Nabago pamilya nun. Nabago kinabukasan nun. Bakit? Niyakap niya yung bagong buhay na inaalok sa kanya ng Panginoon. Alam niyo, mahal tayo ng Panginoon. Alam niyo, sabi ng aklat ng Ikalawang Hari, 5:20, I have heard your prayers. I have seen your tears. I will heal you. I will heal you. At yan ang pangako niya sa bawat isa sa atin ngayon. Narinig ko yung mga panalangin mo. Nakita ko yung mga luha mo. Pagagalingin kita. Pagagalingin kita. Tayo pong lahat ay pumikit at yumuko. Alam niyo, merong isang brokenness na hinahanap ang Panginoon. Hindi siya physical, hindi siya emotional, hindi siya financial. Ang sabi ng Psalm 51, a broken and contrite heart, isang wasak na puso at isang nagsisising damdamin. Panginoon, kailanman ay hindi mo kayang itakwil. At sana yan ang makita ng Panginoon sa atin. Ang umagang ito, ikaw at ang Panginoon lang. Walang magagawa yung katabi natin. Buksan lang natin yung puso natin sa Kanya. If we are broken, He knows. He sees. He loves you. He cares. Wasak ba ang iyong buhay? Ang iyong pamilya? Ang iyong kinabukasan? Bakit hindi ka tumawag sa Kanya? Sabihin mo, Panginoon, pagalingin mo ko. Buuin mo ko. I-restore mo yung buhay ko. Narito po ako, handa kong yakapin ang iniaalok mong buhay. Gawin mo kong tapat. Para sa iyo. Dahil sa iyo. Ay po lahat ay tumayo. Habang tayo po ay nasa espiritu ng pakikipag-ugnayan sa Panginoon, buksan natin ang ating mga puso. Gusto ko mula sa ating puso, manalangin tayo. Lahat tayo, sabihin natin, Panginoong Jesus, nakikita mo po ang wasak kong puso. Nakikilala mo po ako. Marami kong mga pasan. Matagal na panahon, marami mga tao ang nagsugat sa akin. Marami mga pangyayari, Panginoon, ang nagbigay sa akin ng pagkawasak.
lumalapit ako sa inyo ngayon. Tulungan mo ko. Kailangan kita. Pagalingin mo po ako, Panginoon. Buuin mo po ang aking buhay. Palayain mo ko. Pagalingin. I-restore. Alisin mo po lahat ng mga sugat na ito ng likha ng iba't ibang pangyayari at iba't ibang mga katauhan sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Pumasok ka sa aking puso. Sa pagkakataong ito, maging tagapagligtas at Panginoon ka ng aking buhay. Isinusuko ko po sa iyo ang lahat. Susunod po ako. Hindi na po ako lalayo sa iyo. Maawa ka sa akin. Maging Panginoon sa lahat ng oras. Sa iyo ko po ibinibigay ang lahat ng ito. Ang aking buhay, ang aking pamilya, ang aking kinabukasan. Sa pangalan ni Jesus. Ako na lang po mananalangin, Panginoon. Ang bawat isa na ngayon ay nanalangin ng tapat sa kanilang puso ng panalangin yon. Bigyan mo po kami ng karunungan para makilala yung tama sa mali. At ng katapangan para palaging piliin yung tama. Ang biyaya mo po maghari, managana, para lahat ng pagpili namin manatili. Ingatan mo po yung mga kapatid ko. Salamat sa iyo, ikaw ang aming kagalingan, ikaw ang aming tagapag-ingat. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray.